we go forward, ito pala yung mga sample, no? Thank you so much sa pag-intro ni Sir Juan. So basically, may structure talaga dapat yung prompt nyo. But ito, sabihin na natin intermediate and advanced to. Ang natutunan ko kasi sa pag-code, by the way, I started coding nung hindi sobrang magaling talaga sa code. No, I'm not like that, na from scratch. I started coding nung nag-OJT kami. Isipin mo yun, nag-OJT kami, pinagawa ko ng parang phone book system dun sa IT department. But nung time na yun, wala pang AI. Anong weapon ko nun? Stack Overflow, Reddit, imagine Reddit na katulong, tsaka Google, and GitHub. For some reason, hindi ko alam kung anong purpose ng GitHub at that time, but I find myself na nandun, tumatambay sa GitHub kasi nandun yung code base, and I didn't know na nandun nga yung code base eh. Pumunta ako agad sa release section, tapos doon ko nakikita yung mga bagay-bagay. So anyhow, yan yung background how I started maging sa pagko-code, no? So, ang gamit ko that time is, if I remember, parang nag-jump ako agad sa pag C#. Kasi medyo tayo ng bata-bata, gusto natin sa games, mga ganun. So, medyo nag-jump tayo ahead. Hindi kasi kami masyadong tinuruan kasi computer engineering kami sa IT. Sa IT, ayun, medyo na-focus sila dyan. So, ayan, ito yung structure natin. And I kid you not, kapag kinapin nyo to sa inyo, exactly the same ang hindi tayo manghuhula dito or hindi magiging iba yung tawag dito result. So you can try this for yourself. This works. Ay, mukhang may limit yung may limit yata yung Google Meet. Sige, share na lang natin something else later. This works Lovable. This works lahat ng mga vibe coding tools actually. So it's like you are commanding the AI, hey AI, this is what I want. I want us to be specific about things here, kung ano yung kailangan ilagay, no? So, kahit paulit-ulit mo pa itong pagawa kay AI, ito pa rin yung result. Ito pa din. Walang magbabago. But this is not from me, hindi to galing sa akin. It's from someone I idolize na nag-vibe code, that he has extensive experience as a UX, UI designer, but kailangan mag-upskill. So his name was Victor, and because of that, I created itong site na to, which is something we will share with you. So pa-freebie ko na lang din to sa inyo. Wala naman siyang although may pricing. So sige, quick na lang din natin ulit, review natin. Siguro nasagot na rin kasi dito, tatanungin ko sana kayo. So, welcome to Slapless. And then, I want to introduce you guys to the word slap. AI slap, no? So, in your own words pa guys, kahit i-chat nyo na lang, ano ba yung pagkakaintindi nyo sa AI slap? Baka ngayon nyo lang narinig, or baka may ideas kayo. Just the word slap, i-chat nyo na lang. Or paste dito. So, guys. Medyo nahiya tayong iba. It's a new word. Okay, sige. No problem. So, sige, basahin na lang natin itong nilagay ko dito. Made by something so quick. Yes, definitely. Wala namang maling sagot, guys, no? Kaya lang natin siya. Pasadahan, no? So AI doesn't make slap because it's dumb. It makes slap because you let it guess. So yung kanina, yung naalala niyo yung weak prompt versus strong prompt ni Sir Albert or ni Sir Juan. So ayun yung isa sa natin sample. But just to explain, what even is AI slap, no? So, you know that generic look? It's a centered headline, gradient blob, 2 buttons, fake testimonials, where you can instantly tell a robot made it. That's slap. It's not broken. It's just forgettable and everywhere. For example, when you worked on sa Lovable, way back, ngayon medyo nag-improve na sila. You say, create me a portfolio. My name is Steven. And yun lang, create me a portfolio lang. What does it create? Sobrang generic lang. And even yung pangalan mo minsan baka maibahin niya pa Stephen
brand Stephen AI, Stephen whatever. But because of what we have right now, yung prompting or yung framework na binigay ni Sir Juan, you can stop AI from making those AI slap or generic look design, no? So ayan. But basically guys, I don't want to be discussing all of this today because I want to highlight ano nga ba yung next step natin after mo gumawa ng magandang design. Or for example, ayan, i-discuss lang dito, share ko naman, discuss lang dito kung ano yung structure ng mga prompt na intermediate intermediate na siya na prompt. And besides that, imagine guys, meron din akong feature na nilagay dito that you can actually build your own prompt, no? Na may structure na. So how does this work? Ayan, pasabihin niyo lang kung anong brand nyo. Ayan, headline, kung full landing page pa siya or hero, and yung vibe. Ito lang muna yung vibe natin, but I will work on with Sir Juan Creatives para ilagay yung ibang vibes niya dito na meron siya. Yun, typeface. Ayan. And you can even search for I think I have an option here to search for a background. Ay, wait a minute. Wala yung option natin na yun. But anyway, meron din tayong generate with AI. Sorry, I think nasa yun eh. Pag mamimili ka dito ng mga sample prompt, no? Ayan. So ayan, sa background, pwede ka mag-search. For example, in-integrate natin yung pixels dito. For example, you're a doctor, hospital. Yan. Yan. So pwede mong i-click aling mag-work dito para sa'yo. So feeling mo ito, good siya. Tapos after nun, customize na siya. Pero ikikip niya yung clean look or design netong pinili mo. Ikikip niya yan. Babaguhin niya lang yung mga kailangang baguhin. And of course, you can add sections later on. So ayan, nag-a-ask kayo, no, kung paano nga ba gumawa ng structured prompt. We can definitely share you yung mga prompt na pinakita kanina. But of course, you'll want to modify them according to your brand, according to the purpose. Yan. So pwede nyo na siyang i-modify sa prompt basis pa lang. For example, let's try something, no? I am your guide to success, for example. Yan. And then colors, yan, pwedeng ganyan. But basically, there's an option to kuha tayo ng color here, for example. Yan. Background, keep original na lang tayo. Target tool, for example, lovable. And you notice wala pa dito si AHA, but I will add it there. And then you can preview how the prompt looks like. You can save it to your account. And you can copy the customize prompt dito. And then just paste it away. So basically, and so hindi natin siya ipapaprompt kasi medyo matagal eh. Ayan na. Okay, structured prompt na siya. Ayan na. Ayan. So makaka-help ba to sa inyo guys? Hindi na kayo kasi may nagtanong kanina eh, meron ka bang ChatGPT prompter, sir? So, ayun yung gusto ko share. Meron tayong app na pwedeng gamitin. Okay? So, hindi na kayo mapapakahirap pa. Alright. So, balik tayo. Ano nga bang next step natin once we create a beautiful landing page or portfolio page? So, ito yung portfolio ko pala. Gawa din to sa AI Studio, no? Meron lang ako mga kaartehan na dinagdag. Like, for example, yung music. Ayan. Ito yung tsura. Pakita ko muna. So guys, medyo hindi ako yan. Tinawad lang ako. So ayan yung mga projects ko. Yan. And then, clients. Ito din, tinawad tayo dito. But basically, we can put real client dito sa part na to. And of course, FAQ if you just want to have an FAQ section. And yung question kanina,
a contact form, no? Ngayon, the question, sige, ano na lang, kayo na lang mag-ask dahil may contact form dito. Ano yung mga questions dito sa contact form? Baka masagot natin real quick and then just to, ano na lang din. Coach, yan din po ba use ng Claude Code? Actually, yes. Sa AI Studio po yung Pinace. Yes, sa AI Studio po mismo. AI Studio. Si Claude Code po, iba lang yung setup. However, sa Claude Code kasi, ayan, medyo technical na siya. Although ginagamit ko din si Claude Code, no? Basically, outside siya ng AI Studio. So, hindi naman natin masasabing direct competitor siya ni AI Studio, lovable or what, but it's just for different scenario or mas, sabihin na natin, ito, when you're vibe coding and you're only vibe coding, do it here, no? Para wala ka nang problemahin, hosting, tapos yung pagpupush pa sa GitHub, ayan. So wala ka nang problemahin sa setup, no? Yes, may bayad sa inbox. Yun ang good question, Sir Alan. So yun ang hinihintay ko. Yes, sir. Yan yung pinag-uusapan natin dito. Will it goes inside sa G-Shell? That's a good question. Yes, it will. So that's the answer. Okay? So ito guys, so pakita sa inyo no, yung mga iba pang gawa. But basically, balik tayo dun sa portfolio kung paano ko nga ba nilagay yung form na yun. So hanapin lang natin yung aking portfolio dito. So I had an old portfolio. So ganito kasi ang ginagawa ko sa pastime ko, no? Kapag may new tool, bine-benchmark ko kaagad. And ano nga bang criteria ko kapag bine-benchmark ko yung isang AI? Ang benchmark ko, if it can generate really good landing pages or website, or even clone them, kasi may nag-question kanina can it clone existing website? The answer is yes. However, it's not ethical, no? Although, isa ako sa mga taong, yung tamad talaga ako, guys. Isa yun sa bagay na, nag-aano sa akin dito, nag-uudyok kung bakit masyado akong makalikot, masyado akong in the know, no? Kasi gusto ko, kapag may gagawin ako, hindi ko na ma-manual, no? Kailangan, isang prompt ko na lang, isang utos ko na lang sa AI agent ko or whatever, or automation, it can do things for me, no? So ito guys, sobrang haba na ng convo namin, but basically I think you can still find the original prompt, no? Ayan siya. Ito yung original prompt with structure. Ayan, so yun, ginawa niya. Ayan, no? Ayan, so basically guys, ganito ako makipag-usap sa AI. So, medyo nakakahiya, pero I treat AI as someone na parang tao. So, pansin nyo guys, meron pa akong ano lang yan, muscle memory ng daliri. Kasi I also work for another client na email communication, no? So, ayan. So, hanapin lang natin dito yung kung paano ko siya nilagay sa GHL or how I connected them together. Another thing pala na gusto kong i-point out dito, if you build something sa Lovable or even sa other tools, you have to manually or you have to think, saan mo ba ibabato yung mga submissions ng contact form mo? So, ayun pa. And then, you have to integrate them using yung mga API, mga ganun. So, kailangan mo pa magbasa ng documentation. Ngayon, dito sa AI Studio, wala ka nang problemahin. Sabi mo lang sa AI na, hey, connect this form. Hindi ko na mahanap guys eh. So, ano ko lang. Hey, connect this form to our CRM. Hey, connect this to my sub-account. And anyone who submits from this form will be created as a contact and their submissions will be tracked. No? So, although, pwede natin siya i-test. Yan. So, for example, sa journey ng client mo, ng visitor, okay, I'm just, yan, submit natin.
tingnan natin kung gumagana, no? Kasi medyo matagal na natin siyang ano daw. So how do you transfer that website to GHL or Good question, Sir Brian. I will answer that later. So tama yung question ni Sir Brian. To clarify, AI Studio built websites are different from sites that you build here sa loob ng CRM. Okay? So the tech stack, meron tayong tech stack na kung tawagin, no? The tech stack is React and Vite, no? So yung gamit yan ni AI Studio. But here sa sites natin, the tech stack here, I think it's whatever it's built na mga existing draggable and droppable na mga component ni GHL na legacy siya. Kumbaga, ever since na may GHL, nandyan na yung mga components na yun. But it can also do custom code, yung mga simple, basic na ano natin, HTML plus CSS, or I think even JavaScript, kaya ng sites. But the difference between AI Studio and the sites is much granular yung control dito sa AI Studio. Granular, meaning to say, mas powerful yung may edit mo dito. Now dito, mayroon kang limitation. The limit is yung components nga na built. And sometimes, they tend to break easily kapag dito ka gumawa. I'm not hindi ko sinisiraan yung na at sa inaano ko sa AI Studio, but this is the new new way to build websites faster and more powerful. Okay? However, there are things that you might want to consider where you want to build websites, no? Anyhow, going back, I just want to go back to contacts, no? Tingnan natin kung create ba talaga ng contact yung submission natin. Yes, it did. Ayan, 9:06 PM. Okay? So, tingnan natin yung contact, no? Yan. So, what is the source? Sabi dito sa activity, makikita natin kung saan siya nag-originate. So, it came from an external form. Dito din makikita natin. Ayan. Yan. And let's see if meron tayong na-track na mga submissions dito. Ayan na. Kita nyo, guys? So, it will not go into existing form na meron ka dito sa loob ni GHL. But I think you can work your way around that kung gusto mo may makita kang pang dashboard. And I think the best place to do that is sa opportunities para hindi ka malulunod sa contacts, no? So, what if I want to trigger a workflow or automation based on what's happening to this custom built form, no? Or landing page? How do you do that? So, we'll proceed on that in a little bit. So, ano pa ba yung kayang gawin? So, ang kaya niyang gawin is, for example, what I find limiting sa loob ni GHL is the calendar interface. So, I want the calendar to look something modern, no? So, pwede rin natin siyang i-connect. For example, this calendar, yung nakita niyo sa, basically, it's just a standard month view, and then the slots are here. And if may question kayo dito, is this real availability? Yes, this is real availability. So when people confirm a booking, for example, let's also test that para ano lang din natin. Sige, paglura natin yung name natin. Stephen Jobs. Kilala si Steve Jobs, guys. Hindi yan yung ano. So, yan, pangarap ko yun, guys, way back. Tinanong ako ng IT prof namin. Siguro, nung nag-aaral pa. Siguro sabihin natin mga a decade ago na yun, nung first year college. What do you want to be 10 years from now? Sabi ko, I want to be like Steve Jobs. Sabi ko, since kapangalan ko na rin naman. Tsaka, nag-start ng, ano, di ba, parang katatawanan sa class that time. Pero sineryoso niya ako, sige, bumalik ka dito ako pag Steve Jobs, sabi ko. But anyhow, looking back, di pa tayo Steve Jobs. Naghahanap pa lang tayo ng naghahanap din tayo ng job, di ba? So, anyways, .com. So, right, yes. Ayan, no?
So ayan yung ano natin, booking calendar form. And then let's go back sa ating CRM. So notice na sinasabi ko na lang CRM, no? But basically, yeah, JHL or AHA is actually a CRM just packed together with powerful features. Like HubSpot, di ba? How do you call HubSpot? It's a CRM, di ba? But you can also think of it as a marketing tool, no? Kasi nandito lahat ng contacts. Okay, so balik tayo sa ating calendars. And then, let's see if nandito yung appointment. So it looks like it is. So, you just have to ask No, kapag nandito ka na, tapos ka na gawin yung landing page or portfolio or whatever you're doing, you can ask AI. Hey AI, what can you do for me? Hey AI, can you connect the calendar? And take note nung kinonnect ko yung calendar, it's not even in the docs yet. Paano ko nalaman? Tinanong ko lang siya, hey AI, can you connect my calendar to this landing page we're creating? To this custom website we're creating? Tapos bigla may lalabas na ano dito, connect, no? Kasi nga nasa beta pa lang tayo, no? Beta stages nung tinatry natin. So kaya medyo natuwa ako dun sa sinabi ni Sir JC na one of the pioneer kasi mahilig talaga akong whatever is new, I tried. So ayun. Lahat ng CTA natin naka-wire naman doon. So going back dun sa question natin, no? How do we wire the contact muna into the automation? So, ayun guys, no? Heads up na lang sa mga bago lang sa GHL. Basically, if you subscribe to AHA or GHL, you have a monthly subscription fee. It's like, kapag compare mo sa nagre-rent ka, nagbabayad ka ng bahay, di ba? But, does it include yung tubig, kuryente? Di ba hindi? Yes. Good question. Calendar po ng GHL siya mismo mag-connect or mag-ask pa siya ng kaninong calendar? Yes, calendar po siya ng GHL. But you can also, if you have set up different calendar system like Calendly or what, pwede mo naman i-feed sa kanya sabi mo, this is my Calendly, please embed. Ganun. Pero by default, mag-a-ask siya kung kaninong calendar ba i-connect. I-list down niya naman sa iyo yun So meron tayong calendar ni Stephen, calendar ni Juan Creatives, calendar ni Sir JC kapag multiple people kayo dito. Yan, no? Madali lang po i-connect the calendar, connect the email as a sequence workflow. Nice. Okay. So ayun, going back sa natin, no? Lalo na sa mga naka-free yung sa social planner natin. So we cover your monthly charge if you are in free, no? May limitation yung free, by the way, guys, but if you intended to use the paper usage, like what are those paper uses? Email marketing, SMS, and when you purchase a domain. So ayaw mong gamitin yung preview link or domain ni AHA. So gusto mong branded ka, edi bibili ka ng domain for like $5 or what. So hindi na namin coverage yun. Kailangan nyo mag-top up sa wallet ninyo. So ito lang yung to sum up this pop-up na nakita nyo. And if you understand that, you can just got it and don't show it again. So punta na tayo sa workflows. So meaning to say, whatever you see na AI din is may credit siya or mababawas sa inyong wallet. Okay? So gawa tayo ng workflow. So hindi muna natin bibida yung build with AI. From scratch tayo. Yan. So still may AI tayo dito. So ayan. Ngayon, maggagawa tayo ng trigger. So ano nga yung trigger? Hulaan nyo guys. I think nasa screen ko na Hulaan nyo kung ano kaya yung trigger natin. Para matrack natin or ma-wire natin yung whoever sends me a submission from the form will be automatically create something. Form submitted. Nice guess. Contact tag. Nice guess. Alright.
Sige. So, hindi ko naman kayo masisi kung hindi nyo pa siya natatry kasi sobrang recent lang netong trigger na to. So, ito siya actually, external tracking event, no? Now, after nyan, tigil na ba tayo? Of course not. We have to specify anong tracking event yun, no? Kamukha lang din sa form submitted, no? Event. And then, is any of, form submitted, yung event, no? Yan. So, I'm not sure kung naalala ko pa kung tama tong mga filter fields, external form is yan. So, kailangan natin i-specify. I'm just not sure kung kailangan pa to. Ngayon ko lang nakita tong field na to honestly. But last time, it's just this. How did I know? How did I specify na gagana siya? Ayun, yung i-specify mo dito, which external form that is, which is yung let's work together form. Ayan na. Yan siya guys. External, let's work together form siya. So, exit muna natin to. Ayan. So, save na natin yung trigger. The question is, what do you want to happen? So, ito yung trigger, no? What do you want to happen after someone submits something here sa form na to? So, it's up to you, really. Hindi naman basically gayahin nyo kung anong ginagawa ko. But, for me, the one thing na ginagawa ko is add tag para malaman ko and then makagawa ko ng smart list in case na magma-marketing ako in the future ng email marketing or mga notifications lang na gusto ko. So, anong klaseng tag? So, I think may confusion dito na before you can select tags, is kailangan gumawa ka pa ng tag somewhere else. But no, you don't need to open a different page. Gawa ka lang ng tag. External form. Ayan, new tag. Pwede na, no? So, pwede rin ganito, work together, portfolio na lang. Portfolio submissions. Yan, add nyo lang kung hindi nyo nakikita dito. So, para hindi na kayo mag-open ng another tab and maka-save din sa sa time. Ayan. Next na naman natin, anong gusto nyo pang mangyari? Alright, gusto mong ilagay siya sa opportunities para mas may visual, visual tracking system ka instead of going to contact. Yun, I think yung inana natin ini-aim natin kanina, no? So, if you add opportunity, masyado ata ako mabilis, no? And, meron na agad mga kasi dito, suggestions. So, create or update opportunity. Ayan. So, pili ka na lang anong pipeline. Yan, my portfolio contacts, meron na kasi akong created pipeline dito guys. So, anong gusto mo ba? May stage siya? So, siguro open deal na lang kasi yun yung stage na naka-set dun sa akin by default. Ayan. So, pwede natin to enable. Allow opportunity to move to any previous stage in pipeline para ma-drag and drop ko siya pabalik-balik, no? So, save na lang natin. And then, publish. I don't usually do the test workflow, guys. Gusto ko kasi makita yung galing dito mismo, yung user journey. Minsan, it just makes sense na i-test mo that way. Pero, depende sa workflow niyo. Contact. Lagyan niyo na lang din ang meaningful na name. Okay. Add tag, web, submissions, external form. And plus, kulang to. Plus, opportunity. So, sorry guys, wala akong maisip na pangalan kung ano lang pumasok sa isip ko. So, ayan. Okay na siya, publish. So, gagana kaya? Sige, ito na lang. Short activity sa mga nandito. Submit kayo ng sa pinakadulo. Let's work together. Tapos abangan natin sa opportunities. Submit kayo guys, please. Para para matry na natin.
ano na lang, mag-like na lang kayo, like react if nag-submit kayo para alam natin kung sino. So, abangan natin sa opportunities na. Hindi ko white lang. Okay, boss. Baka network lang. Refresh natin. Pero kung white sa lahat, no, let me know. Baka nagka-issue kasi from a different provider tayo last time eh. Same ba sa iba, guys? Patry naman. Okay, try ko na din. Okay naman. But sa akin, white lang. Ayun talaga. Sige, mukhang walang nagsasubmit, ha? Ayun, Buhay pa ba kayo, guys? sasubmit ako. Ayun, meron nag-submit. Meron. So, I don't know kung sino to, but thank you sa pag-submit, no? Para ma-test lang natin. Ayan, nagpapopulate yung mga submissions niyo. Yan guys, example ng very quick automation na pwede niyong gawin. Yun, no? Thank you, no? Thank you sa pag-submit. And tingnan natin kung na-achieve ba talaga ng workflow na yun yung pinaka mga actions, no? Yung mga automations na ginawa. First of all, did it add a tag? Yes. And portfolio submission. Second is, did it create a ticket or opportunity? Yes, it created a ticket or opportunity. Then another way to confirm that is when you go back sa mismong automation. Where do you think, guys, makikita natin yung tawag dito? Makikita natin yung history or matatrace natin. Sinabi ko rin mismo yung sagot. Sa enrollment history, tama si Mamana. There you go. Ayan guys, no? So gumagana siya. So basically, whenever na may nag-submit sa akin doon, anong first thing na pwede kong gawin? Ang first thing ko pwede gawin ay punta ako ng tawag dito, opportunities. Imagine nyo kung ano masasave ninyo, no? Kapag meron tayong opportunities page, masasave nyo yung pagpunta-punta sa mga contacts. But I just want to show you guys something din. Wait lang i-showcase ko na lang din yung mobile app natin para magkaroon ng value itong opportunities na feature. Tingnan natin kung kaya natin siyang showcase. Yan. So, meron ba tayong teka lang natin kung gagana yung natin. Send. Is it working? Ayan. So, yan yung Android phone ko pala, guys, no? So, meron kasi tayong app. So, it's called Lead Connector, no? Mada-download nyo siya sa App Store and Play Store. So, you can just download Lead Connector and then log in via Google or log into your credentials. Then, so you can see your sub-account at a glance or kapag wala ka sa computer mo, wala ka sa computer screen. So, let's just view my sub-account, no? Stephen Lovino. So sa mga hindi sanay sa hindi sanay sa dark mode tayo. Hindi ko na ata mabago dito. By default kasi naka dark mode. So may reason kasi yan. Pero I think makakasagot yan yung mga IT folks natin, no? So if you have opportunities na naka-setup na ganun, so hindi mo na kailangan tumingin sa tawag dito, mag-open ng laptop or screen mo, but you can already view that here, no? Pwede mo rin i-set yung tawag dito, itaas mo tong portfolio contacts. So, kunwari, nasa bakasyon, o nasa Bora ka, di ba?
tapos nandun ka sa dalawang pasilyo, pinaiwan mo yung laptop mo sa room mo, no? Di mo naman kailangan buksan yung yung full web app natin ng AHA. Just open link connector, then you can already view the opportunities from the app itself. Ayan lang, no? So, ayan. Basically, sobrang dali mo na lang siya makikita. Instead na pumunta ka pa ng contacts, sa search mo pa. Actually, hindi mo nga malalaman kung kung merong nag-submit eh. And shoutout sa mga nag-submit. So we have Ma'am Jen, Mika, Brian, Christine. So shoutout na lang. Anyways, can anyone answer to me? Ano ba yung kahalagahan ng natatrack ng isang business yung contacts? Ay, sige. Before natin sagutin yun, booking pala na sabit. Dagot, Sir Brian, nag-booking ka. Nag-book ka ng call sa akin. Pero okay lang. So, nasa appointment list yun eh. Oh, yung dami yung nag-book, guys. Pero cancel na ba natin to? Cancel na lang natin para baka kasi lalo na kay Sir Brian, I think nasa ibang bansa siya, but they use calendar more often sa side nila eh. So, cancel na natin kay Ma'am Jen. Baka mamaya may pa-meeting kay client na block yung niya. So, ayan. Cancel natin yan. So, okay lang guys. That means gumagana yung natin, booking. So, may mga questions tayo eh. Sir, pwede mo din ba ma-open yung sa mobile yung account ni client? Good question yan. If the client itself has their own GHL agency, kasi usually yun yung ginagawa nila eh, di ba? Kasi hindi naman sila aware. Actually, aware sila sa mga white label. But it's just so happen na honestly, mas kaya nilang mag-subscribe directly to Go High Level sa end nila. At saka gusto nila yung data is directly napupunta sa kanila. But yes, you can access sa Lead Connector app din. There is an option when you log in, it will ask you if the same account, it will ask you which agency yung titingnan mo. And also, if you have clients, I think may official app din si Go High Level para dalawa yung naka-install sa'yo. So, yung si Lead Connector, pwede mo na lang siyang i-scope kay AHA and all of your sub-accounts. And then yung Go High Level, sakasakali may mga existing client kayo and they have their own agency na pinurchase nila. So, sorry, hindi na pala ako naka-share screen. Galaw ako ng galaw sa cellphone ko. Ayan. So, meron pa tayong mga questions. Actually, may nag-answer na rin ng tanong ko kanina. What is the importance of creating or tracking contacts into your CRM? Sabi ni Ma'am Milks, sabi niya, leads and retarget if ever with smirk daw. Which is, I agree with the smirk. Bakit? Kasi imagine guys, your clients are thriving businesses, no? And some of them, they sign up to, for example, may e-commerce store sila. Ano nga yung pinakasikat na e-commerce store sa US? Shopify ba? Shopify, no? Just imagine na sa Shopify sila, but I can't speak for the entire team ng Shopify, no? The thing is, sige, sa Philippines na lang, sample, online seller ka and you have your online store, you have your store, ganun. Tapos, first thing na isa-sign up mo is Lazada, Shopee, TikTok Shop. Now, the question is, paano natin nagpo-promote yung business natin? Sino nagpo-promote? No? Yes, a lot of opportunity. Sino nagpo-promote? Pino-promote ni Lazada, Shopee on your behalf, no? Ngayon, ang question dun is, do they charge you? Not directly, but they charge you kada benta. And from what I've heard, one business owner na nasa TikTok and Lazada siya, you can't control it. For example, nagpa-discount sila. Here's the story. Nagpa-discount sila. Alam mo bang fino-force ka nila na magpa-discount? Na i-join ka nila dun sa parang pag-open mo ng app, di ba? Merong papakita dun, hey, we are 50% discount.
Gusto mo ba yan as an owner? Di ba, laking loss nun kapag sobrang daming nagbili, lalo na kapag sikat na yung store mo, na hindi naman kailangan i-promote doon sa banner or kahit sa email marketing ng ano. So, ayan lang. That's how important it is. So, business owners can do it, sabi nga nila, do it your own. Or they can market on their own. And marami nga tayong opportunities. You can malaro-laro mo siya. Kasi it's the numbers that matters sa mga business owners, no? So kaya important yung CRM. That's how I would tawag dito. Ang term na ginagamit ko ay mind map, or that's how I understand everything here. So last na lang siguro before we end our session. So ano kayang kulang, guys? If ever lang, ano kayang kulang sa ano natin? Sige, punta naman tayo sa other project, no? For example, ito, no? Ano kayang kulang if ever gawa na yung landing page mo? Possible siguro, ano? Oh, yeah, Amazon yung isa sa mga e-coms natin, no? So kapag gawa na yung landing page nyo, na-wire nyo na yung submissions, may automations ka na. So guys, ano na lang yung kulang na gagawin? Guess tayo. Actually, yan na yung last thing na gagawin ninyo. Thank you na. Thank you na. Oh, actually, siguro thank you na kasi all goods. But basically, the last thing you will do is publish your site. By the way, meron tayong free and default na preview domain, no? This is the domain, stephenlubina.preview.com. Tanggalin nyo lang yung Stephen Lubino, whatever yung project na work on nyo. So, pwede nyo siyang i-open and you can already share it to clients. But I would suggest, bili na kayo ng domain. Bili na kayo kay Ahan ng domain, no? So, pag bili niya ng domain, agad mura lang, boss. Sige. So kapag, make sure lang guys, no, aware kayo na if you purchase a domain, it's not part of your monthly subscription. Kailangan nyo mag-top up. Pwede kayo mag-top up sa settings, billing, and then auto top up. Ang ano natin, minimum is $10. So hindi ibig sabihin na nagbawas kami sa card nyo ng $10 ay yun na kagad mauubos unless yung domain is mahal talaga. Pero yung $10 na, for example, ginamit nyo sa image generation tapos $1 lang yung nagastos, yung the rest magagamit nyo sa iba, no? Hanggang sa maubos nyo. Yung tawag na namin doon din, until supplies last. So hindi siya yung magastos. Alam nga naman guys, mag-subscribe kayo sa, ang tawag doon? Yung mga may flat rate na mahal, di ba, like $50, $100, or $200 nga minsan. Hindi mo naman nagagamit. Ang sayang yun. Kesa sa pay per usage. So dito pala guys, punta kayong sites, tapos sa settings, and dito tayo sa purchase or transfer a domain. If you already own a domain, you can transfer it here. But if not yet, you can purchase a new domain. And then, yung pricing neto guys, depende yun syempre sa brand ninyo or sa name. Pa-sponsor ng domain. Yeah, it's not too expensive. Yearly nga, I would imagine dati nung baguhan pa lang ako, puro kasi, project eh. Sabi ko, $20 kaya ang monthly ng domain? No, hindi ganun. Ang gumagawa lang yun guys is yung mga, ayokong mag-drop name eh. Yung, alam ni Sir JC to eh. Yung tipong papakita nila, $10 lang to, huwag ka mag-alala. Pero lalakin kita ng 2 years. Tapos after 2 years, yung babayaran mo, 1,500. Okay. So I think all set na tayo for this session.